First time ko makagawa ng ganitong klaseng brand. Tingnan nyo, Lance na CE18 power amplifier. Okay, ang kakaiba siya, pero kahawig lang din naman CE series, iba lang yung pangalan niya. Okay, kasi CE din siya. CE18. Shoutout. Hindi, maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin. Taga Ugong Valenzuela yata ito. Ang issue kaya dinala rito sa atin, meron daw pumutok. Oo, meron daw pumutok nung pinapatugtog niya. Kaya dinala rito sa atin. Ngayon, kaya ko nga binuksan to para mas mabilis sana. Mas mabilis, hindi ma-check up natin kaagad ba. Pero bago natin simulan yung pagre-repair, pahaging portion muna tayo. Kasi hindi na tayo nagre-review ngayon. Supply, ang pinaka voltahe na lang yung high rail, low rail na lang yung titingnan natin. 150, 0, 50, 100 volts yung high rail, tapos 50 yung low rail nya. Tapos yung kapasitor niya ay 12 kapasitor na 80 volts by 22,000 microfarad. Ganda ng kulay, oh. Sarap niyang kainin. Orange. Yung iba gold, ngayon ito orange naman. Tapos C5200 and then A1943 yung output na ginamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pairs. Pero 9 lang yung output dyan kasi yung isa is drive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 nga. Kabilaan yan, SMD carbon. SMD lang siya. Okay, tapos isang MOSFET. Dalawang MOSFET yata to. Dalawang MOSFET, isang diode to eh. Okay, naka-plug in na yun doon. Oh, ayan oh. Nagpipismas ako ngayon kaso nisisipon ako eh. Hirapan ako huminga. Natin kung anong channel may problema. Kasi sabi ni Bossing, may biglang pumutok daw. Dalawa lang daw binubuhat nito eh, dalawang speaker lang. Ito tumirik. Ito channel 2. Channel 2 naiwan yung protect ko. And then ayan, naka-fault siya oh. Parang katulad lang sa ginawa natin na MS Pro. Okay, alam na natin kung saan tayo pupunta. Channel 2. Bali ito yung mission natin, 40 days video. Na sana mapatino natin, 'di ba? Pero kung ako lang titingin, tatanungin niyo ako kung anong datingan niya, parang kawig lang ng mga CSE ah. Okay, baklasin ko muna tong channel 2 para ma-repair natin. Although, tingnan natin mamaya kung kailangan baklasin tong channel 1, baklasin natin to para may paggayahan tayo. Sa ngayon, ito lang muna, channel 2 lang muna baklasin natin. Sibak yung fuse pala dito. Ayun, busted na. Dito buo dito, busted dito. Ngayon, kapag busted yan, malamang may sira na MOSFET or output yan. Ngayon, i-check natin kung saan side ang may shorted, lalo na sa output. Ito sa may diode, tingnan natin yung fast recovery diode. Shorted dito. Ngayon, i-reverse natin yung test rod para sigurado na shorted or hindi. Shorted talaga oh. May short dito. Anong value nito? C5200. Ngayon dito naman dalawang channel oh. Dalawang channel talaga. Okay. Sa may MOSFET naman, tingnan natin kung ilan. MOSFET, gumalaw ka. Buo dito. Sira dito. Mayroong shorted dito sa may kabila ng MOSFET. Hindi natin alam kung ilang piraso yan kasi alam ko nagkaparallel yan eh. Sana may pamalit tayo ng MOSFET na yan. Sa ngayon, dito muna tayo sa output tingnan natin kung ilang piraso yung nasira. Ngayon, ang gagawin natin, angat natin itong bloke oh. Hindi na natin kailangan baklasin yung board. Angat lang natin itong bloke. Para ma-check natin pa isa-isa. Tapos yung MOSFET, tingnan natin kung ilang piraso yung nasira. Tanggal ko na yung isang MOSFET, sira to. Value nito ay 260N. Ito buo itong isa eh. Na-check ko na to. Nakalas ko na to, na-check ko na buo.
Ito sira. Tapos isang pares A1943 dito. Tapos ito C5200 dito. Okay, ngayon check natin sa diode tayo Sa diode kailangan mawala yung short nya. Wala na mayroon pa rin Pero sira yata tong kwan. Sira yata yung diode na rin tanggal ko na Mayroon nasira yung diode dito. Parang parehas ba't ganun? May problema pa. Ay gagi. Hindi ko pa pala natanggal ito. Ito na to. Tanggalin natin to. Tapos tanggalin natin tong isa. Tapos balik natin yung mga bloke. Tapos ito, sakali palitan natin yan. Ito pala, pahabol. Baka sabihin nagsisinungaling tayo. Ito pala, shorted din pala ito. Ito hindi ko na check na maayos. Kaya pala sabi ko, ba't may shorted pa rin? Dito. Nangat ko talaga yung diode buo yung diode. May shorted pa pala dito. Ito, magkatabi pala sila. Ayan. Sabihin ni bossing nagsisinungaling tayo. Kasi video natin, pinapakita natin talaga yung totoo. Okay, ito shorted Hindi ko lang siya na-check na maayos. Ayan Diba? Wala pa, hindi ko pa natapkuhan to hindi ko pa na baklas yan Yung hinang niya, yan pa rin Tatlo pala, dalawa pala magkatabi ito dito. Tapos isa doon sa may E1943. Tanggalin ko muna ito, pambira na yan. Napalitan ko na yung MOSFET. Ito, sakto, mayroon pa tayong stock na MOSFET 260N, value yan 260N yung stock niya. Ito natin, baka magkaiba na natin. Medyo marumi dito. Ito. Dito nga mas mababa nga to dito. 250N lang nga to. 250N lang ito. Mas mataas yung value na nilagay natin, 260. IRF 250 lang pala. 260N na yung nilagay natin, mas mataas na value. Mas okay nga yan Tapos ito, tinanggal natin yung mga output na sira. Mamaya na lang natin lagyan o kabitan ng output kapag okay na siya. Ngayon, kita ko sa inyo na wala na siyang shorted Ito, wala na Tapos dito isa wala na rin Okay, ngayon pwede natin salang to. Pinalitan ko na rin pala yung fuse dito So, pinalitan ko na rin 20 ampere na nakalagay. Okay, try natin testing natin kung magiging normal siya or may bias siya. Ngayon, naka-plug in pa rin yan doon. Natin handa natin tester natin. Okay, bahala ka dyan. Wala na yung ilaw dito, nawala na. Hindi lang magre-relay yan dahil hindi nakakabit yung supply ng relay. Okay, yung mataas na voltahe lang muna nakakabit. Tingnan natin. May bias siya. Bah, grabe ang taas. Grabe ang taas niya. Natin. Isa pa. Taas. Kaya pala nasibak to Halos magpo 0.6 na siya Tingnan nyo yung ilaw natin bumabaga. Hindi pwede yan. Iinit yan. Ayun nga, medyo mainit na nga siya Ito yung dahilan niya trimmer. Tumaas yung bias, nasira ito. Ngayon, umiinit, siyempre masisibak yan. Nasa 0.6 na yung nasa 0.6 na yung bias. And then dapat maging normal yung bulb natin. Okay. Diskarte na lang dito ay fix natin 3.3 332 3.3. Try natin sa langan ng 2.7. Tingnan natin. Or teka lang tingnan natin kung ano yung value ng ano yung bias na sa kabila. Check natin para may pagagayahan tayo Okay. Ayan. Nasa 0.4. Although medyo mataas din yan para sa akin.
Pwede pa ibaba konti yan, mga nasa 0.3 lang, mga 0.27 lang para di siya ganun kainit. Lalo medyo manipis yung heatsink. Okay, ibaba natin. Nasa 3.3. Lagyan natin ng 2.7. Subukan natin ng 2.7 ha. Binaklas ko na yung trimmer niya. Ito. 332. Hindi na gano'n makita kasi naka GoPro tayo. 332. Tapos pinilit natin is 2.7. 2.7. Red, violet, red. Okay. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyari. Switch on natin. Natin kung bababa siya or mataas pa rin. Medyo nawala yung ilaw doon, although meron pa rin pero mataas pa rin to. Tingnan natin. Wala na, nagping pino yung ilaw doon. Naging pino. Okay. Ayun sa pool Tingnan nyo, ito dito dumadulas, teka lang. Ayan nasa 0.3 lang ba? Nasa 0.3 lang siya dito sa may stock nya baliktad baliktarin natin. Kaya yung iba gusto nila yung digital kasi hindi mo na kailangan baliktarin yung digital, mag-indicative lang. Medyo mataas pala dito. Sa 0.5 na rin pala to dito medyo mataas na rin pala. Tama lang pala talaga na i-fix bias to. Mataas, masyado yung bias nya. Ito mas okay to. Yan mas maganda to. Ba? Nasa 0.3 lang. Pwede pa nga ibaba yan pero pwede na yan, mas maganda yan. Medyo malinaw yung tunog nya. Pag binaba pa natin yan, ngungungo yung tunog nya. Sakto na yan, nasa 0.3 na yan. Ito na lang yung problema kailangan nila ibaba to. Kailangan ibaba yung bias nito kasi susunod na rin yan, mainit na rin yan. Okay. Ngayon, ito na yung time na pwede na natin siyang lagyan ng output. Pwede lagyan ng output to. E1943 sa atin 5200, dalawa. Nagdagan ko na ng output to. Yan, ito. Dalawa dito, yung mahaba. Dalawang 5200 din A1943. MOSFET. Tapos, isang blue key pala na open. So, na open dito na side to. Tapos naka-fix bias na 2.7. Okay. Ayun, ibalik ko to sa may casing. Tapos ito, i-fix bias na rin natin to. Ay, channel 1 pala ito. Yung channel 1, binaklas and then pinaltan ko na rin yung trimmer. Bali, ito na yung trimmer. Ang dami ko ng trimmer dito, kulay dilaw. Hinipon ko to, dami na. Ayan, ito. Dalawang piraso kasi yung isa is nasa isang side or isang channel. Ayan, 332, 3.3. Ito 2.7 ang nilagay natin. Naka-fix na para bumaba yung bias nito. Okay, ngayon balik natin. Mamaya na lang natin linisan kapag tapos na yung video natin para hindi haba yung oras natin Naibalik ko na yung board Ito. Yung fix natin nandun sa ilalim. Ayun parang kulay orange. Ito yung isa. Ngayon, tingnan natin. Okay. Sukatan natin yan ganda ng bias nya diba? Ganda ng bias nya. Dito naman, sana bumaba. Yan bumaba din diba? Ang ganda ng bias nya. Walang labis, walang kulang sa kabilang side Medyo bumaba pa siya ng konti. Gumanda lalo. Yung kanina, taas nun, nasa 0.5 na rin pala ito. Dito, nasa 0.6, kaya tumirik siya Malamang, umiinit ito, hindi lang napansin ni Bossing. Akala niya siguro normal lang na umiinit siya. Hanggang sa pinabayaan lang, nadali siya. Putok yung, ito, dalawang C5200, isang A1943, isang MOSFET. Okay, ito yung mga parts na pinalta natin. Ngayon, maglagay muna tayong speaker Try natin kung normal yung audio niya. Baka mamaya wala namang audio to. Naglagay na ako ng speaker and then naglagay ako ng audio input and then tinisting ko na. Medyo nalungkot ako kasi pakinggan nyo isa lang yung nagre-relay. Yung dito lang, yung nandito hindi siya nagre-relay. Kaya kapag i-on mo siya,
parang lumalagabog, oh. Yan, mayroon din kayong dog. Ganun din sa pag-on. Oh, di ba? Oh. Pambihira na yan, no? Ay, balik ko na lahat-lahat eh. Ang problema kasi yan sa relay, kailangan mo baklasin lahat ito. Hindi raw. Pero may audio na siya, normal na. Kaso lang, di naman natin pwedeng i-let go yung i-go yung ganyan na may problema yung relay. Magreklamo si bossing yan, sabihin bakit ganyan yung tunog. Ay, audio na siya, oh. Oh. Ba? Channel 2, meron na rin, oh. Oh. Meron. Okay. Huwag natin pababain to. Wala, baklas ulit tayo. Ayan, oh, narinig yung tuk. Papaalam na sana ako eh. Buti hindi ko pa natornilyo itong heatsink. Okay, babalikan ko na lang kayo. Palitan ko muna tong relay. Pambira na yun. Eto, binaklas ko na yung relay. Binahirapan tayo ng tech na to. YLE 24 volts. Ito ipapalit natin, no? Broadway. Yan, Broadway na 24 din, syempre. Di pwede yung 12 dito, masusunog yung kan mo, masusunog yung relay mo. Yan, 24. Bali 6 pin nito, pinuto lang natin. Okay, balik natin to. Nahirapan tayo. Binalik ko na. Yan, nakatornilyo. Ay, nakatornilyo. Nakabalik na lahat ng kable. Yan, di pa na tornilyo ito. Ito. Diyan pa rin, yung speaker natin. Tapos audio source natin, diyan pa rin. Pakinggan natin kung ilang relay. Ayun, tatlo na. Palitin natin. Isa. Stop start. Dalawa, tatlo. Ayan. Tapos wala na yung tunog. Nawala na yung tunog nyo. Kanina, di pwede yun. Maingay yun. Tapos delikado yun kapag masira yung amplifier. Nakakontak yung relay, masusunog yung speaker mo. Although ulit, ayan. Wala na yung music. Yan. Okay, hanggang dito na lang. Mahaba na yung masyado yung video natin. Yun lang ginawa natin. Pinalitan natin yung tatlong transistor, isang MOSFET, isang Bluetooth, tapos pinix bias natin, tapos itong lintik na itong huli, oh. Pinahaba yung oras natin dahil ito yung relay. Nakakontak na ito eh. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang, ha. Take note, medyo bago-baguhan pa lang. Baka sakaling ma-encounter nyo itong klaseng unit, yung Lance na CE18, diba? Sibak yung output, sibak yung MOSFET eh. At least alam nyo or may guide kayo kung paano siya gawin. Then sir ng taga Ugong, Valenzuela, bali okay na to, working na tong Lance C18 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, syempre. Shop na rin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa may Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.